Sa gitna ng maliwanag na asul na karagatan ng Pangasinan, may isang mahiwagang lugar na tila pinagpala ng kalikasan, ang 100 Islands. Isipin mo, isang paraiso ng mahigit sa 120 mga islang tila mga mutyang isinaboy sa dagat. Alam mo ba na ang mga islang ito ay may kwentong mas matanda pa sa ating kasaysayan? 2 milyong taon, iyan ang edad ng mga islang ito. Nabuo mula sa mga lumang korales at limestone na inukit ng panahon, alon at hangin. Para itong isang obra maestrang nilikha ng kalikasan. Bago pa man dumating ang mga Kastila, ang mga isla ay bahagi na ng mga alamat ng ating mga ninuno. May nagsasabing ito raw ay mga luha ng diwata, habang ang iba naman ay nagsasabing ito ay mga bundok na kusang lumubog sa dagat upang iligtas ang kanilang bayan. Noong 1940, sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Manuel Quezon, naging kauna-unahang national park ng Pilipinas ang 100 Islands. Kahanga-hanga, hindi ba? At alam mo ba na naging mahalagang bahagi rin ito ng ating kasaysayan noong ikalawang digmaang pandaigdig? Ngayon, ang 100 Islands ay isa sa mga pinakamagandang destinasyon sa ating bansa. Mula sa Governor's Island hanggang sa Quezon Island, bawat isla ay may sariling kwento, sariling kagandahan na naghihintay matuklasan. Pero alam mo kung ano ang pinakamaganda? Hindi lang ito simpleng tourist spot. Ito ay isang buhay na patotoo ng ating mayamang kasaysayan, kultura at kalikasan. Bawat pagbisita natin ay isang pagkakataon upang makilala ang ating sarili bilang mga Pilipino. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito tungkol sa ating magandang 100 Islands, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang kwento tungkol sa mga natatanging lugar sa ating bansa. I-click ang bell icon para hindi ka makaligtaan ng mga bagong video. Maraming salamat sa pakikinig at hanggang sa muli.